Siguro naman lahat, hindi ba? Sino ang sawang-sawa na sa kakaparinig sa COVID? Sawang-sawa na pero hindi pa rin naiintindihan kung ano ba dapat itong COVID na to. So same hands. So yun po ang dahilan kaya itong si Mayor sabi, explica na nga natin na mabuti para maiwasan natin yung panic. Ako po ay field epidemiologist. Ang ibig sabihin nun, ang specialty ko ay epidemics. Okay? At sa akin pong 35 years of experience, I can tell you that for every epidemic, there are two. There is the real epidemic and there is the epidemic of fear and panic. And more often than not, the epidemic of fear and panic wreaks more havoc, nakakasira at nakakasakit ng mas higit pa kesa dun sa totoong epidemic. During the SARS epidemic, the Prime Minister of Singapore said, the SARS killed more businesses in Singapore than it killed people. Okay? So, yun po ang papel ko ngayon kasi regarding the real epidemic, nandito ang DOH, nandito yung mga talagang authorities. What I need to help us with is to quell the epidemic of panic. Having said that, bigyan ko po kayo ng konting sitwasyon, summary lang, kung nasaan tayo ngayon. Next, please. Okay, as of March 15, more than 150,000 ang mga kaso, 10,000 ang nadagdag dyan na bago, 5,000 ang almost 6,000 ang patay. Ang China accounts for more than half, 81,000. Even do sa mga patay, China accounts for more than half. So, yun po ang sitwasyon natin ngayon. 143 countries or territories ang nasalanta na. Kung kaya, next slide please. Okay, ito yung mga regions affected. Kung kaya ang WHO ay nagsabi na ito ay pandemic. Yun po ang kaibahan ng epidemic sa pandemic. Ang epidemic yung sumabog yung maraming kaso sa isang lugar. Pero kapag ka marami ng lugar at lahat ng mga regions globally ay tinamaan na o may kaso na, then we call it a pandemic. Okay? Nagkakaintindihan po tayo. Hindi ibig sabihin na, hay, mas grumabi yung sakit o mas nakakamatay. Hindi. Ang ibig sabihin, mas kumalat lang yung sakit sa ibang parte ng daigdig. That's what pandemic means. Alright? Next, please. Okay. O dito sa Pilipinas, as of March 15, according to DOH, unconfirmed cases ay 140. Okay? Ang nag-negative ay 638. So, ibig sabihin, marami namang natetest. Okay? Tapos, may nakapending pa na 72, ang namatay, 12. Okay? So, well, yun lang yung medyo masakit sa tenga. Kasi 12 ang namatay out of 140. Ibig sabihin, almost 10% ang death rate natin. Samantalang kung titignan nyo yung 5,000 over 15,000, that would just be about 3.5%. Ay, tama ba ko? 5,000 out of 150,000. That would be about 3% lang, okay? So parang ganon. Parang, ang laki yata ng death rate. Pero kasi, wag naman tayo matakot kasi hindi natin alam kung lahat ba ng mga kaso ay na-test, lahat ba ng mga dapat positibo ay nai-report. Kaya yung pong mga teacher dyan ha, di ba may numerator, may denominator. So numerator natin malaki, 10. Yung denominator maliit. Di natural yung quotient mo malaki. So, I'm just trying to explain to you na hindi dahil palpak ang ating health system kaya 10% ang death rate. Next. Sabi ko, hindi ko kayo tatakutin, pero I need to tell you, this is just the start. Magumpisa pa, no? So, dadami pa. Yun ang message ko sa inyo ngayon.
dadami pa. So kung may marinig tayo na, huy, nadagdagan daw, naging 10, naging 20, oy, meron na daw sa Tarlac, may 5, may 6, ganon. Fine. Inaasahan naman natin eh. Why do you think na ang presidente ang nag-declare ng quarantine sa Metro Manila? Why do you think na soon magpapa-quarantine si mayor, si governor? Why do you think ang mga liderato natin ay ginagawa nila mga to? Dahil alam nila, dahil sinabihan tayo ng WHO at ibang pang health authorities na we're just starting. It's gonna get worse. So sa abot ng ating kayang iprepara, we are preparing. Okay? So, if somebody tells you dadami pa daw, and you see in CNN, which kumisang gusto kong patayin yung mga highest paid na mga komentarista doon, na sasabihin nilang, si Tom Hanks may sakit na, si ganun basketballista may sakit na, may positive, may ganun. It's like, oo nga. Oo, may sakit sila. Oo, nahawa sila. O ano ngayon? Hindi ba inaasahan nga natin na dadami? Okay? So I hope that at the end of this afternoon, that is what you are going to think of. Dumami. Talagang dadami. We're trying our best na i-slow down yung epidemic dahil alam natin dadami. Next. Okay, so yun ang objective nating lahat, de-escalate or slow down the epidemic. And how do we do that? Number 1, you protect yourself. Number 2, you protect the community. Number 3, you protect health workers. And number 4, you protect businesses or you protect the economy. And allow me to go through this one by one. Next, please. So, syempre ito lagi nyo naririnig, hindi ba? Hand washing, yun po ang the best. Nabanggit na ni Mayor, and in order to do that, maglalagay siya ng mga hand washing stations all over. Now, kung ikaw wala kang malapit sa'yo na hand washing station, lagi kami hand sanitizer sa bulsa, okay? May nabibiling malalaki, maliliit. So, mababae, malalaki, pwedeng ibulsa yan. Number 3 is avoid crowds. Isa pang reason. Ang tawag po nila dyan, yung social na tawag de-densify. Kasi daw kailangan umiwas tayo sa densely populated na areas, kaya de-densify, avoiding crowds, and look at that. That's why I put it all in big letters. That's how you protect yourself. Stay at home when you're sick. Utang na loob. Nakarugo magpakahiro, pilit mo pang lumob, whether in school or in the office, you stay at home when you are sick. It doesn't matter na kung di takya mo namang ubo Di takya mo namang sipon na tumutulo o kaya sinat lang, magparacetamol lang ako. Tapos na. Utang na loob. Please stay home when you are sick. And then cover your mouth when coughing and sneezing. May nakikita po kayo dyan na wear mask? Wala pa. Wala pa. Not at this point. Okay? Magsusuot ka lang ng mask, number 1, kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay inuubo mismo. Tapos hindi mo maiwasan na hindi ka talaga papasok. Number 2, kung ikaw ay nag-aalaga ng isang may sakit sa bahay. Siyempre, bit-bit mo yung bakterya ng tao, di kailangan paglabas mo, ikaw nakamask. Number 3, yung mga nagtatrabaho sa health establishments, sa ospital, sa mga clinic, ganon, nakakasalamuhan nila yung mga may sakit, so kailangan sila nagmamask. So, yung 3 instances lang na yon sa ngayon. Ang general public, hindi pa natin sinasabing, sige, magmask ang lahat. Okay? So, next. You protect the community. Ang number 1 ko po dyan, cooperate and obey with the national and the local government. Okay? Yung pong national government natin, nung una ko pong marinig na magpapa-quarantine sa buong Manila, parang gusto ko mag-suicide. Parang, oh no, paano to? Paano ang businesses? Paano lahat-lahat? But in their wisdom and guidance, kumbaga sa giyera, at giyera na to, nagpre-preemptive strike ang national government na pag sinara natin ang Maynila,
Dahil may mga positibo na doon, hopefully, mako-contain na nasa Maynila lamang. Okay? And then, yun din sinusundan ng local government. Kung pwede lang po, wag na po tayong kumontra ng kumontra. For once, magkaisa tayo. Nakagyera tayo eh. We want to win over this virus. Kung kokontra ka, kailangan meron kang mas matinutinong recommendation. That's number one. Kung kokontra ka lang for the sake of kokontra, utang na loob, manahimik na lang tayo at sumunod. Number two, may recommendation ka nga pero hindi ka sigurado kung 100% na mas mabuti kaysa kung ano yung ginagawa ngayon, manahimik ka na rin. Sumunod na lang tayo. Okay? If we cannot solve the situation, let us not be part of the problem. No? So nakikiusap po talaga ako sa pagkakataon natin ito talaga na magkaisa. Okay? So that is how you protect the community. And again, inulit ko in big letters, stay at home when you are sick dahil magkakalat ka ng sakit. And then you guard against disinformation and misinformation kasi yan ang mga nagdadala ng epidemic of panic. Pag nagpapanik ka, may mga ginagawa ka sa buhay mo na hindi mo dapat ginawa, kaya lang ginawa mo dahil nagpanik ka. Okay? So far, ang masasabi ko sa inyo, meron lang mga official sites para sa COVID na yan. Globally, it's the World Health Organization. Dito sa Pilipinas, it's the Department of Health. Dito sa atin, hindi ko po alam kung tama yung aking it's the Tarlac City Information Office. And then I don't know if our province has an information office also. So yun po, yun lang. Yung ibang haka-haka o sinabi ni ganito dahil nagtatrabaho siya sa City Hall o kaya sa Kapitolyo, utang na loob, huwag niyong paniniwalaan. Yun lang ang mga paniniwalaan. And I strongly recommended to the mayor na having said that, dapat araw-araw meron tayong balita. Whether it's 0 cases or whether naglima, nag-anim, nagpito, o kaya, walang alcohol na mabili ngayon sa Tarlac, okay lang. Whatever it is, basta araw-araw, kailangan may information ang governor at ang mayor para sa atin. Para tayong mamamayan, kampante ka that they are on top of the situation at alam nila kung ano nangyayari. Okay? And then the third is please refrain from forwarding other sources of information. Kasaguli sa FB. May basa lang na first few sentences lang, ifo-forward na lahat sa mga kaibigan. Tapos ikaw pag binuksan mo, makikita mo ganyong kalaki na kung ano-anong sinasabi. Masyado na tayong nahihilo, ang dami-dami nagsasalita. Tapos na nagsasalita, kailangan 3 page yung basahin mo. Wala nagsalita na 3 sentences lang, tapos na para maintindihan nating lahat. Okay? So if you got that, fine. But please, do not forward it anymore. I don't care kung galing sa Harvard o kung saan galing yun. Dahil kung magkakaisa tayo na, ayun lang yung mga panggagalingan ng information natin, o di yun lang. Kung buhay pa si Einstein, kahit si Einstein pa ang maglagay dyan, hindi naman siya kasama doon sa 4, yun pa rin. Okay? And then, how do you protect the community? The other thing is avoiding crowds. Again, nabanggit na ni Mayor kung ano yung mga iiwasan natin na mga aktibidades, ganon. Why are the old ones at risk? Actually po, kahit na yung tinatawag na seasonal flu, at taon-taon, hindi ba ating uso yung trangkasong yan ganon. Kaya nga yung mga 60 and above, puwera ako, pero 60 na ako. Okay, yung 60 and above, kung pwede, nagpapa-injection ng anti-flu. Di ba? May mga panahon naman na nagpapamagay. Bakit? Para protektado ka. Pwede ka ba magkasakit kahit na na-injectionan ka? Oo, pwede. Pero maiiwasan na grabe o mauwi ng pulmonya. So what we are saying is yung ordinaryong flu talagang nadadali yung 60 above. Lalo na dito do sa COVID na to.
Sabi po ng ating mga eksperto sa WHO, out of yung 150,000 cases, 10% lang ang below 40. Lahat ng mga kaso, pataas, older age group. So, mag-iingat po tayo. So, yung pangalawa, nagsuspende tayo ng klase. So, why do you suspend classes kung yung old ones lang pala ang at risk? Bakit ka nagsuspende para sa mga bata? Kasi, for some reason, yung mga bata hindi nagkakasakit pero na-prove sa ibang bansa na dala nila yung virus. So kung dala nila yung virus at nagkahawahan sila sa eskwela, fine, hindi sila magkakasakit. Pero iuuwi nila kay mommy, daddy, lolo, lola yung mga virus na yon. So, another de-escalating or de-densifying way is to suspend classes para yung mga bata hindi magkaroon ng dense population na tawag mo doon? Yun na nga, magkaka-virus, okay? Tapos, ayun, nabanggit ko na kanina, if you took care of a sick person at home, wear mask. Next. It cannot be overemphasized. Let us please protect our health workers. Pag ang health workers natin na nagkasakit, ala na. Who's gonna take care of our cases? Pag yan ang nabawasan ng nabawasan. Okay? So, this morning, my son told me na nag-positive siya. He's a doctor working sa Veterans Hospital. Tapos sabi niya, Mami, 2 days ago, sabi niya, meron siyang kaso na COVID. So, kahapon, na-release yung results. So, kinuna na rin siya ng dugo and he's positive. Okay? Ang dami naglalaro sa isip ko. Ang number 1, tanga. Health worker ka, hindi ba dapat alam mong alagaan ang sarili mo? Paano nangyaring nahawa ka dyan? Pangalawa, yung paghihinayang. Ilan lang ang doktor sa veterans? Isolation siya for 2 weeks. So 2 weeks na nabawasan ka ng isang doktor. Paano yon? Hindi ba? Kasi kung di rin mag-iingat themselves ang health workers, ang bawat sila mga national treasures natin ngayon. Pag di nila pinag-ingatan ng sarili nila, saan kakukuha ng kapalit nila? Okay? And I'm referring not only to doctors but nurses and barangay health workers. Kaya po kung may ipra-prioritize ang tayo para sa mask and personal protective equipment, it should be them. Kung limitado yung mask at saka PPE, tanarugumaki sa glulo na kilala ko yung may-ari ng butikang yan o kilala ko mas makakapagpa-reserve ako kesa doon sa nurses. Hayaan po natin na mauna sila. Okay? And then, the health workers should quarantine themselves. Family members should not expect them to be home, especially after hospital duty with positive. So, again, I go back to yung anak ko. Hindi ko alam kung gusto kong pauwiin. Dahil syempre nag-positive. Pag pinauwi ko, sa galing-galing, walang positive dito sa Tarlac, di magkakaroon ng positive. Pag pinauwi ko siya, ibig sabihin kami mag-asawa talagang as in, hindi kami lalabas ng bahay. Otherwise, magkakalat kami sa iba. Tapos kami may edad na. Siya hopefully, even if he's positive, hopefully, wala siya doon sa risk group na pwede mag-ano. So, kung meron po tayo mga kamag-anak na nurses, barangay health workers, doctors, ganon, if they cannot go home, wag po tayo magtampo or alagaan natin yung mga anak nila para sa kanila because they're just doing their duty. Okay? So, kanina pong umaga nabanggit ni Mayora yung nangyari sa Italy. Naubusan po sila ng health workers doon. Naubusan din sila ng mga gamit sa hospital. Kaya yung ventilator, aagawin mo doon sa namamatay para ikabit mo doon sa iba. Kung 10 lang yung ventilator, 20 yun nangailangan. Ano gagawin mo? Paano ka mamimili doon? And then, unfortunately nga, nabanggit ni Mayor, siguro, wag na natin bigyan yung 70 or 75 years old, ibigay natin doon sa 45 years old.
Do we want to be in that ethical dilemma? Ayaw natin. Kaya nga kanina binubulungan ko si Dr. Janet Lasatin, kasi mga ospital natin is under the provincial government. Sabi ko, if there's anything na pwede nating stock up on, are the ventilators or respirators. Because sino po may mga kamag-anak na ICU? Na ICU na. Siguro alam natin yon kung 5 o 10 beds ang ICU, ganun lang karami ang ventilator sa isang ospital. Di ba? So could you imagine na paano kung dumami itong mga napupulmonya from COVID? Ano mangyayari doon sa mga regular patients nila? So, there. Yun ang aking recommendations. And then the last is protecting businesses. Okay. Lagi po natin alam niyo po, sabi ko kanina, gyera to. It's a disaster. So, tatamaan talaga tayong lahat. And we have to think, or pagkakataon ko na nakaharap itong liderato ng city, that we have to think and protect our businesses. Number 1 is the support for the daily wage earners. Ano ngayon ang gagawin natin? Anong gagawin natin dito sa mga, syempre, merita kayong tricycle, merita kayong konduktor, ang bus, ano. What do we do? Okay? Okay, I heard na, 10 billion pesos released for the, whatever, COVID. 10 billion. Ang takbo ng isip natin, sige, ibili ng alcohol, ibili ng ventilator. Maano man lang na isipin natin na parte nun, paano natin i-mitigate o pababawin yung impact nito sa ating mga daily wage earners. Okay? And then, daily wage, yung mga tao, yung mga nagre-renta ng stalls, pwede kayang, tigil putukan muna, 3 buwan daw to hanggang 6 na buwan, sabi ni Dr. Quezon. O mamayad kayo ng renta, wala namang bumibili. Bibitawan ba namin yung stall? Itong bagay na ito lilipas, pero pag napabankrupt mo ang isang small business because of this, nakakaawa. Hindi ba? So there, allow absences sa mga korporasyon. Matagal ko na pong kinakukonsum ito na kuminsan isang araw na mag-a-absent yung tao, hindi pwedeng pumasok ng walang medical certificate. For me, normally, masama ang pakiramdam mo for the day, painawa ka, and then you get better. Hindi naman agad-agad kailangan magpunta ka sa doktor for 1 day, but most corporations ask for that. In this instance, papupuntahin mo sa PPH o kung saan crowded, yung di lalong nahawa. Hindi ba? So kung pwede, pakiusap ko po, hindi ko alam kung sa DOLE o kung sa private, muna, okay muna tayo doon. If they just call to say, I'm not feeling well, I'll be absent for today, pagbigyan na muna po natin dito sa sitwasyon na to. Sa mga corporate dyan, utang na loob, please, you are going to tell me, aabusuhin lang mga yan, fine. Nasa sa kanila na yon pag inabuso nila. Paano when the real one comes? Diba? Tapos, prepare na kayo ng staff augmentation. Prepare na kayo na totoo mangyayari to and therefore, tatakbo ba ang korporasyon mo kung 10%, 20%, 30% ang absent? Okay? May kausap ako mga, ang tawag mo doon? Call center. 6,000 ang tao niya. And then I asked, ilan ang, sabi niya kung mga 10% o 20% ang absent, that's it. Close down sila. So sabi ko, ngayon pa lang, sabihin mo sa HR mo, may nakalista na kayo na yung mga hindi nyo tinanggap dati. Para alam mo na kung sino yung tatawagan mo. Pag nag-umpisa mag-absent yung mga tao, may pag-augment ka na. And which is also what I was telling Dr. Lasatin, na that goes through for all the hospitals. Try to think of kung sino, may listahan na kayo ng sino ang matatawagan. Just in case nag-umpisa mag-absent o mag-quarantine, yun talaga mga tao yun. Prepare for that. Okay? Please don't tell us nag-OOA tayo. Exactly, nag-OOA tayo. And then this one, I do not know how this is done for the business sector. Support from government.
I don't even know how that's gonna be done. Sa Amerika, may debt relief sila na tinatawag kasi karamihan sa mga karamihan sa mga businesses doon ay inutang from somewhere. So, ang ibibigay na pera ng Amerika sa kanila, ng gobyerno nila, ay talagang debt relief funds. Sa atin, I don't know, maybe tax relief, kung quarterly yung tax and we expect this to be like two quarters, parang mayor tawad muna yung 2 quarter, yung ganon. So it's up to us. But what I'm trying to say, when I say protect businesses, is milabas mo rin ini. Okay? But while sinisiguro natin na hindi mamamatay ang mga tao, hindi magkakasakit, hindi rin mamamatay ang ekonomiya natin at ang mga business natin dahil yan ang pang long term ng kabuhayan natin lahat. So, tapos na po, yun ang aking konting contribution. But my message really is, I want us to cooperate with the national and the local government. Yun lang. Makisama lang tayo at milabas mo rin. Maraming salamat po.